Bilis! Pag nagasama sa rescue team, ligtas na tayo! Paolo! Enjo! Tulong! Paolo! Di natin siya ililigtas. Nabalian siya. Pabigat lang siya sa atin. Papatayin niya tayo. Angel. Best friends tayo. Paolo! Girlfriend mo ko! Di mo ko pwedeng iwan! Paolo! Ikaw! Tayo! Sorry, Siri. Dito ka na lang. Patagalin mo ang ahas. Buntis na sa akin si Angel. Di pwedeng walang tatay ang bata. Mas mabuti pang ikaw lang mamatay. Isang huli na pabor na lang. Hindi! Papunta kami sa gubat para magbakasyon. Panaginip lang ba yun? Sally, ayos ka lang? Sally? Nanaginip ka ba ng masama? Anong nangyari? Miguel, anong problema? Malas talaga. May oil leak. Sabi ko nga, i-check mo ang tangke. Buti na lang, malapit na tayo. Dahil sa landslide, tama ng bato ang tulay ng dagat at bundok kaya ito nabiya. Ang construction team 3 araw bago may tayo. Totoo ba ang panaginip ko? Wala pa ang malaking ahas. May pag-asa pa akong mabuhay. Ano? Nasira ang tulay ng dagat at bundok? Ang tulay na to ang tanging daan palabas mula rito. Eddie, perfect. Pwede tayo magtagal dito para mag-relax. Wala nang ibang tao na manggugulo sa atin, kahit anong gawin natin. Hindi! Balat ng ahas! Balat ng malaking ahas! Hindi yun panaginip. Hindi tayo pwedeng pumunta. Bumalik tayo. May ahas dito. Sally, anong problema sa'yo? Maricel Santos, nabibiro ka ba? Ang tagal nating nag-drive para dito. Ngayon gusto mo tayong bumalik? Totoo ang sinasabi ko. May malaking ahas sa gubat. Kapag di tayo umalis, mamatay tayo rito. Tingnan nyo. Itong balat ng malaking ahas na yun. Balat ng ahas? Balat ng malaking ahas to? Corny! Sa mundo, imposible may ganyang laking ahas. Maricel Santos, ayos ka lang ba? Kung balat ng ahas yan, gaano kalaki yun? Tingin ko, isa lang tong balat ng puno na iniwan ng magtotroso. Di ako nagbibiro. Seryoso ako. Napakalaki ng ahas. Kakainin tayo nun. Umalis na tayo rito. Sally, di mo ba narinig sa radyo? Nasira na ang tulay. Di na tayo makakabali. Maricel Santos, baka kamakailan lang napagod ka sa trabaho at napaka-stress. Mag-relax ka at mag-enjoy. Totoo ang sinasabi ko! Has lang naman yun. Ba't ka takot? Kung meron man, kukuha ako. Itatagay ko pa sa inyo. Para matikman nyo. Kayo? Ayos ka lang? Siya yon.
Ako ang manager ng Forest Resort Villa, Mina Santos. Sira ang kotse nyo, kaya sinundo ko kayo. Tara na. Marami talagang takot sa ahas. Naintindihan kita. Kahit may ahas talaga rito. Kaya minsan may balat ng ahas sa lupa. Normal lang yon. Pero wag kang mag-alala. May proteksyon ang mga bahay dito. Di makakapasok ang ahas. Hindi, di mo alam. Di ordinaryong ahas yun. Higit 10 metro ang haba nun. Di ito mapipigilan ng bahay na to. Umalis na tayo. Uy, bakit naging stuck tong machine? Si Nina, dahil sa machine na to, mapuputol ang binti niya, kaya di siya nakatakas sa ahas. Nina, wag lumapit! Mag-e-explode na yung machine! Mapuputol ang binti mo! Imposible yan. Huwag kang mag-alala. Bago lang tong mga machine na to, binili ng kuya ko. Di yan sasabog. Anong problema? Kuya, sabi ni Maricel Santos, ang binti ko mapuputol daw sa machine na to. Pinakamodernong top-of-the-line machine to. Sobrang safe nito. Imposibleng sumabog. Sumabog na! Nangyari nga lahat. Ngayong 9 p.m., darating ang ahas. Mukhang matagal na silang may relasyon. Hindi ko man lang napansin. Simula pa lang to. Ang ahas ang pinakamalaking panganib. Darating yun ngayong gabi. Kakainin tayo nun. Kaya dapat maghanda na. Maglalagay ako ng asin para maging handa. Nina! Sa bodega sa likod! Ligtas doon! Bilis! Sally, okay ka na ba? Paulo, picture tayo! Sally, pagod ka lang ba? Magpahinga ka muna sa kwarto? Oo nga, Selly. Napansin ko parang may mali sa'yo buong araw. Teka, pagdating sa kwarto, kulang yata ang kwarto sa villa. Kulang ng isa. Di ba may isa pang kwarto? Dun sa kubo. Ang sira-sira naman ang bahay na yun. Di pa ako nakatira sa ganyang lugar. Ayoko nga. Kung ayaw mo, ayoko rin. May OCD ako. Baka mamatay ako doon. Pero babae kami, tayong dalawang lalaki. Di niya naman kami ipapatira doon, di ba? Pero ako rin. Atakahin na ng ahas ang villa. Biligtas sa labas. Pero sa ilalim ng sirang kubo, may matibay na basement. Doon lang tayo ligtas. Doon na ako titira. Dina, di ko inasahan. Sa ganyang sirang bahay, kusa siyang tumira. Baka nagagulo na siya? Naisip ko pa paano siya lokohin. Di ko pa nga nasasabi. Kusa na siyang pumunta. Di ba mas mabuti yon? Pwede na tayong. Maghanda na ako ngayon. Kung di kayo naniniwala, maghintay na lang, mamatay. Kulang ang kwarto sa villa. Dito na lang ako. Ang sira-sira dito. Sa kwarto ko ka na lang. Salamat, pero ayos lang. Kusa akong pumila dito. Matagal na niyang walang nakatira rito. Isang abandonado bodega lang to. Paano ka titira rito? Pumili akong tumira sa sirang bahay na to dahil may dahilan ako. Yung malaking ahas na sinabi ko, totoo yon. Maghanda na rin kayo. Ayos lang, basement. Ayos na ang pagkain at heater. Kaya to hanggang dumating ang rescue team. May real car at Wormwood pa. Ikalat to sa paligid ng bahay. Uy, anong ginagawa nyo? Realgar, Wormwood, Maricel Santos, baliw na baliw ka na!
para sa kabutihan nyo. Huling paalala ko na to. Dadating ang malaking ahas mamayang 9. Maghanda na kayo agad. Narinig niyo ba? May malaking ahas pa raw. Maricel Santos, magpatingin ka na sa utak mo. Handa na ang grill. I-grill ko na lang ang ahas para sa'yo. Baka pagkain mo, mawala ang guni-guni mo. Handa na ang malaking ahas. Hindi na ako mapapahamak. Delikado to! Patayin niyo ang music! Maricel Santos, anong ginagawa mo? Maricel Santos, hindi ko talaga alam kung anong ginawa ko. Para gawin mo to sa atin. Best friends tayo, di ba? Best friends? Nung niloloko mo ako at ginawa niyo yon, naisip mo ba ako? Anong ginawa? Hindi ko alam sinasabi mo. Angelica, wag na matanda. Matagal ko nang alam ang kalokohan niyo ni Paolo. Selly, baka nagkakamali ka lang? Ako ang boyfriend mo. Best friend mo si Angel. Anong relasyon namin? Mali? Nakakadiri kayong dalawa. Alam ko na. Pinag-iinitan mo ako ngayon dahil dito, di ba? Oh, kami nga ni Paolo. Campus crush ako. Maganda at sexy pa. Kisa sa'yo, na puro python lang ang alang, baliw. Mas magaling ako, kaya natural na gusto ako ni Paolo. Hindi, mali ka. Ang basurang lalaking yan, wala akong pake. Kahit maging kayo, wala akong pakialam. Pero patayin niyo ang music na yan din. Kundi, papunta ang Python, mamatay kayong lahat. Ewan ko to music. Papatunugin ko pa. Ano magagawa mo? Maricel, huwag na magwala. Imposible na Python dito. Ang babi na yan. Limang minuto na lang bago mag-9. Lalabas na ang Python. Pinapa-off ko ang music! Huwag idamay ang iba! Namamatay kasama mo! Maricel Santos! Baliw ka! Bitawan mo si Angelica! Angelica, kalma ka lang. Paano ako kakalma? Ang baliw na to, nagkakagulo buong araw. Di dapat siya nandito. Dapat sa mental hospital. Wala akong paki. Kung gusto mong mamatay, pero wag mong idamay si Nina. Nina? Wag doon! Ito ang pinakabagong top-of-the-line na machine. Safe to. Maricel Santos, naniniwala ako sa'yo. May crossbow sa taas para sa mga hayop. Kukunin ko na agad. Nina! Seryoso? May naniniwala talaga sa kalokohan na to? Ang tangha talaga. Vila lang to. Paano makakaroon ng giant python? Kung meron man, ako na unang magpapakain sa ahas. Ma 3 minutes na lang. Saan na tayo pupunta ngayon? Doon. Inihanda ko na yon. Maricel Santos. Wag mo sabihin ang tinutukoy mo yung sira-sirang kubong yon. Paolo, hiwalay na tayo. Wala kang paki sa gagawin ko. Iniwan ka lang, no? Hiwalay pa. Kayong dalawa ang magsisisi. May 1 minuto na lang. Nina, Tara. Yung nakakainis na buwisit, umalis din. Ang good-mood ko ngayong gabi, nasira niya. Angel, magalit sa baliw na yon. Di na kailangan. Ang party natin ay nagsisimula pa lang. Nina, asyang kuya mo. Kumuha ng gasolina. Huli na. Yung giant python, darating ba?
30 seconds na lang. Mabuti na lang, alam niya. Para mula ngayon, pwede na tayong magpakita. 10, siya, 8, 7, 3, 2, 1. Nandito na. Anong nangyayari? Wala pa rin. Bakit wala pang ahas? Sabi ko na, imposibleng may malaking ahas. Di ba sabi ni Maricel, darating ang ahas ng sign? Sign na nga eh. Wala naman nangyari, di ba? Naniwala ka sa baliw. Si Nina lang siguro ang madaling maniwala. Baka nakita lang ni Maricel ang boyfriend at best friend niya, kaya nabaliw. Pati malaking ahas, naisip niya pa. Sobrang baliw na. Dapat nandito na ang ahas ng 9. Bakit wala pa? Yung tunog ng kampaniya. May delay ang tunog ng kampaniya. Kaya ang ahas ay di sa 9. Kundi pagkatapos ng kampaniya. Ah! Christine, anong nangyari? Shadow'ng puno lang pala. Ano ba? Akala mo ba talaga may malaking ahas? Imposible. Sinong maniniwala sa kalokohan? Si Maricel Santos lang ang makaisip niyan. Tingin ko dahil lang iniwan siya ni Paulo. Sobra siyang nasaktan, kaya sira na ang ulo niya. Buti nga kay Maricel Santos. Anong pa naman niya sa akin? Bulag lang siguro ako noon. Ang babaeng ganyang baliw. Dapat matagal ko na siyang hiniwalayan. Ang maging boyfriend niya ay isang kahihiyan. Oo nga eh. Kung nga raw siya nag-aalala ng sobra, palagi nagsasalita tungkol sa malaking ahas. Malapit na siyang mabaliw. Bakit ganito? Dapat nandito na ang malaking ahas. Alam ko na. Makadabel sa mga damo at asinay ni handa ko. Kaya naantala ang pagdating nito. Sally, baka napagod ka lang? Baka kailangan mo talaga magpahinga. Nina, maniwala ka. Darating talaga ang malaking ahas. Pupunta ako sa villa para kumuha ng red wine, para mas makatulog ka mamaya. Hindi, Nina. Huwag kang lalabas. Baka lumabas ang malaking ahas. Sa lugar lang na to, ligtas. Baliw na ya. Palaging nagsasayang ng salita. Sinasira niya lang mood natin. Tama na. Huwag na natin siyang pag-usapan. Tuloy natin ang party. Yung butas-butas na sirang kubo, kumusta doon? Napaliguan ba kayo kagabi at naninginig? Sus, May taong laging nagsasayang. Ayos lang sana, pero may tangha pang naniwala. Sinunod pa siya. May dalang crossbow. Nakakatawa. May ahas ba? Di ba buhay pa tayo? Maricel Santos, di ba sabi mo kagabi darating ang ahas ng 9?
Paano mo ipapaliwanan to? Ang ginamit kong asin ang napalala ng pag-atake nito. Kung hindi, kagabi patay na kayo. Kung ganon, ikaw ang nagligtas sa amin. Kumusta tulog niyo? Kagabi, ayos lang. Huwag mag-alala kuya. Maayos ng bahay. Walang problema. Mabuti naman. Uy, asa si Miguel? Bakit wala siya? Ang dami nang iniinom kagabi. Baka ngayon natutulog pa. Hayaan na siya. Narinig ko sa loob may lawa ng gubat. Maganda raw. Tara, puntahan natin. Tara, punta natin. Lawa ng gubat. Doon ang pugad ng ahas. Hindi! Wag doon! Bawal talaga! Marisol Santos, alam mo ba kung bakit ako nakipaghiwalay? Pinakayaw ko sa lahat ang mga OA na tulad mo at pampanghinig ng mood. Malapit dun sa pugad ng ahas. Magpapakamatay lang kayo! Maricel Santos, hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa malaking ahas? Panayos ng tulay, ipatingin mo muna ang ulo mo. Tingin ko sira na talagang ulo niya. Kaya na lang pumunta. Nagbabakasyon tayo rito. Huwag hayaan ng baliw na yan na sirain ang mood natin. Sige, mag-explore pa tayo sa gubat. Exciting yan. Sabihin natin kay Miguel Cruz pag-uwi. Pag nalaman niya na na-miss niya ang ganito, sigurado magsisisi siya. Sabi ko na nga ba, hindi ko na talaga mapigilan. Ara na. Napakadelikado doon. Bakit ayaw niyo maniwala? Magpapakamatay lang kayo. Eddie, babalik kaming walang galo para makita mo. Saan sila pupunta? Pupunta sila sa lawa ng gubat. Daming mabangis na hayop doon at madaling maligaw. Hindi pwede. Sasama ako sa kanila. Nina, huwag kang pumasok. Nasa paligid lamang malaking ahas. Napakadelikado doon. Huwag kang kabahan. Wala namang malaking ahas doon. Magulo lang ang gubat sa loob. Kaya madaling maligaw. Kung wala ako, tiyak na maliligaw sila. Papasok na sila sa gubat, kailangan ko silang sundan. Ako na. Daming mabangis na hayop sa gubat. Poprotektahan ko kayo. Tumakbo! Tiwala ako sa'yo. Poprotektahan kita. Heto, sa'yo na. Sige. Grabe! Ang ganda dito! Sayang kung palalampasin. May mga nagsasabi pa na nagpapakamatay tayo. Sira talagang ulo. Mag-picture muna tayo! Pwede bang huwag kayong maging estatwa dyan? Nakakabwisi tingnan! Hayaan mo na sila! Paso pa tayo at maglakad! Tipado na-develop! Pristine forest! Exciting! Kagabi. Bakit di nagpakita ang ahas? Ang nilagang damo ko. Kahit na nagtagal bago lumabas ang ahas, hindi siya mapipigilan. Kagabi ba talaga? Walang nangyari. Paano may ganito kalaking balat ng ahas? Sinabi ni Maricel Santos. Totoo kaya? Sa villa, ayos lang ang music. Bakit natakagulo rito? Magpapakita yan ng ahas. Ahas na naman. Buksan mo ang mata mo, tingnan mo, nasaan ang ahas? Maricel Santos, gamutin mo na ang pag-iisip mo. Tingnan nyo! Ano to? Pugad yan ng ahas! Maricel Santos ang. Galing mo umarte. Sayang, di ka naging artista. Ang galing mo mag-improvise. Dahil di kami naniniwala sa malaking ahas na yan. Ngayon, nag-imbento ka pa ng pugad ng ahas. Sa tingin mo, maniniwala kami? Christine! Isaro mo ng speaker mo! Hayoko nga. Naghahanap sila ng kamatayan. Tara, alis na! Maricel Santos, alam kong galit ka sa akin na yun. Dahil lang ba ninakaw ang boyfriend mo? Imbes na sisihin kami. Magsalamin ka sa salamin. Pangit ka at walang dating. Puro ka kalokohan. Bakit ka magugustuhan ni Paolo? Oo nga, si Angelica ay campus crush. Maganda at sexy pa. Eh ikaw, baliw ka? Paano ka makakapantay kay Angel? Ang iwan ka ni Paolo ay matagal na rin mangyayari. Huwag mong sisihin si Angel. Huwag na yun ang apihin si Maricel. Nag-aalala lang siya sa inyo. Kailan namin siya inapi? Di ba siyang laging nagugulo sa amin? Maricel, kung may reklamo ka, sa akin ka magalit.
Huwag mong inisin si Angel. Uy, ang ganda ng lugar dito ah. Paano kung mag-picnic na lang tayo rito? Sige, ilalatag ko na ang panit. Ayaw. Naku, nandito na! Parating na ang ahas! Wow, grabe, nakakatakot! Nakakatakot! Ito ba ang giant python? Maricel Santos, ito ba ang giant python na sinasabi mo? Yung giant python wala lang sa kuweba. Buti buhay pa kayo? Magpasalamat kayo. Nagpapalusot ka na naman? Tingnan ko lang hanggang kailan ka mapapanggap. Dumidilim na. Delikado talaga rito. Uwi na tayo. Bakit ang bilis nating uuwi? Dahil sa mga yan, di man lang tayo nakapag-enjoy. Parang mga aso, di matanggal. Nakakainis! Gising na ba si Miguel? Nakawala ka ngayon sa adventure namin sa gubat. Pumunta rin kami sa lawa ng gubat. Ang ganda doon. Ba't ka uminom ng marami kagabi? Sisisi ka. Baka tulog pa siya? Titingnan ko. Nawawala si Miguel. Sino nawawala? Di ba kagabi kasama niya kayo uminom? Ay, nako. Huwag kayong magpani. Sa laki niya lalaki, anong mangyayari sa kanya? Siguradong gising na siya? Wala tayo. Nainip siya, kaya lumabas. Hindi. Baka binalatan na siya ng ahas na yun. Angelica, pinigilan ko ang sarili ko dahil babae ka. Pero pansinaktan mo pa si Maricel. Hindi nakita palalampasin. Ako ba? Sumusobra na siya. Maricel, yung mga kalokohan mo kanina kinaya ko. Pero ngayong sinisumpa mo si Miguel, ang sampal ko sa'yo ay mababaw pa. Puro ka karuguhan kahit maging baliw ka pa. Pero ngayon, ang sa amin ang sinabi mo. Maricel, ang kapal na mukha mo. Tama na! Tumahimik kayo! Binabalaan ko lang kayo, pero akala nyo sumpa yun. Eh, di maghintay kayo ng kamatayan. Maricel, saan ka pupunta? Siguradong darating ang ahas. Babalik na ako sa kubo. Pinag-uusapan mo pa rin ang ahas na di naman totoo. Sana yung sira-sirang kubo mo ay bumagsak ngayong gabi para matabunan ka na. Maricel, anong gumagawa ka nito? Para mapansin ako. Pero tandaan mo, mali ang paraan mo. Sa mga sinasabi mo, Mas nakakadiri ka pa. Paulo, huwag kang assuming. Nakakadiri ka rin sa akin. Huwag niyo na siyang kausapin! Umalis ka na kung gusto mo! Pag wala siya, mas masaya tayong mag-enjoy ng malaya. Di mo ba narinig, Maricel? Lumayas ka na! Kahit ang inihanda kong real Arthur mood ay naka-impluensya sa oras ng pagdating ng ahas, hindi pa rin magbabago ang pagdating nito. Lalabas pa rin ang ahas, tulad ng nakaraang buhay. Kung gusto niyang mamatay, sige, ibibigay ko. Nina, ba't ka nandito? Dinalhan kita ng masarap na pagkain. Ang ginawa nila ngayon ay sobra na talaga. Selly, huwag mo nang isipin yon. Totoo ang malaking ahas na yon. Pinabalaan ko lang sila. Bahala na kung di maniwala. Tapos? Selly, naniniwala ako sa'yo. Yung pagsabog ng machine, ang biglaan na nangyari, nakita mo agad. Kaya naniniwala akong darating ang ahas. Kaya sasama ako sa'yo rito. Christine, di mo ko mahuhuli. Huwag magmadali. Seryoso na ako ngayon. Nina, anong tinitingnan mo? Tingnan mo, anong yon? Anong nangyari kay Christine? Anong ekspresyon niya ni Christine? Huwag mo kaming takutin. Masama nga ahas! Christine, bakit ka nagpapanggap na parang si Maricel Santos? Nakakatawa ka talaga. Ang nagkakatawa naman ng joke mo. Alam ko na, gusto mo lang akong paabutin sa likod tapos mahuli ako, di ba? Ang luma na ng trip na yan, di ako magpapaloko sa'yo. Ito ang relo ni Miguel Cruz!
Ibabaw nga! Nasa villa pa ang kuya ko. Nina, kalma lang. Wala kang magagawa kung lalabas ka. May crossbow si Gabriel. Magaling siyang tumira. Ligtas siya. Maniwala ka. Tulong! Tulong! Hanapin si Maricel! Alam na niyong may abaw! Ligtas doon! Tama! Punta tayo doon! Maricel, buksan mo! Sally, magkaibigan tayo. Papasukin mo ako. Kakatampal mo lang sa'kin. Bakit ko kayo papasukin? Sorry na. Di na kita sasaktan. Papasukin mo ako, please. Basta papasukin mo ako. Gagawin ko kahit ano. Maricel, alam ko ring mali ako. Parating na ang ahas. Iligtas mo ako, please. Sila. Kahit galit ako sa kanila. Pero, hindi ako yung taong maghihiganti at hahayaan silang mamatay. Please, Maricel, buksan mo na. Basta papasukin mo ako. Iiwan ko si Angel at pagbalikan tayo. Paglabas natin dito, mapakasal tayo. Pangako! Paulo, anong sabi mo? Paano mo nagawa to sa akin? Niloloko ko lang siya para magbukas. Pagbukas niya, pumasok agad tayo. Tapos, itulak siya palabas para pakain sa ahas. Magandang ideya. Magandang ideya! Maricel, buksan mo na. Alam kong mabait ka. Di mo hahayaan kaming mamatay sa labas. Maricel! Maricel! Mali ako. Ang mga tulad nila, dapat lang kainin ng ahas. Buksan mo na! Patay! Huli na! Wala na. Tumakbo! Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, huwag mag-alala. Yung ahas na yon, tama ko ang kaliwang mata. Di na yun naatake sa atin na yun. Gabriel, ang galing mo. May ahas na talaga. Salamat sa Diyos. Di ko pa nakita ang ganyan laking ahas. Isang tagat lang, kakainin tayo lahat. Ikaw yan! Sinadya mong tawagin ng ahas! Sinadya mong di kami mabuksan! Gusto mong mamatay kami rito! Yourself, Santos! Di pa ako nakakita ng tao na kasing sama mo. Kakahiwalay lang natin. Dahil lang ba nagkarelasyon kami ni Angel, papatay mo na kami? Wala akong ganyang kapangyarihan. Ang nakakatakot. Nakainin niya tayong lahat. Alis na ako rito. Ayos ba ang gulay? Di ka makakalis na yun. Hindi. Ayoko mag-stay rito. Di ba ako tapos mabuhay? Walang silbi ang iyak mo. Kumalma ka muna na yun. Tsaka, nawawala pa si Miguel Cruz. Miguel Cruz! Kami! Nakuha namin ang relo ni Miguel Cruz. May bakas ng dugo sa tabi. Ano? Kinain ba siya ng ahas? Patay na siya. Hindi! Baka hindi naman dugo ni Miguel Cruz yun. Baka isang hayop lang ang nasugatan. Nawawala lang si Miguel Cruz. Tama, nawawala lang siya. Hanapin natin siya. Nabala, tawagan natin ang rescue team sa gubat. Professional sila. Siguradong poprotekta sa atin at mahahanap si Miguel Cruz. Walang silbi yan. Bakit mo nasabi yan? Kung di tayo hihingi ng tulong, ikaw ba hahanap kay Miguel Cruz? Sa nakaraang buhay, hindi rin kami nagpatulong sa rescue team. At ang naging resulta ay mas maraming namatay. Hello? Gubat Rescue Team ba to? Nawawala ang kasama namin sa gubat. Kailangan ng tulong. Sige, salamat. Anong sabi? Anong sinabi nila? Pupunta sila bukas na umaga. Mabuti naman. Ako si Captain Ramon. Kagabi ba, kayo ang tumawag para magpa-rescue? Oh, kami. Nawawala ang kaibigan namin. Meron din sa gubat na napakalaking python. Huwag kayong kabahan. Professional kaming rescuer. Kabisado namin ng gubat. Siguradong mahanap namin ang nawawalang kaibigan nyo. Anong pangalan niya? Siya, si Miguel Cruz. Hindi! Di nyo alam kung gaano kalaki yung python! Ang laki nito, halos kasing laki ng isang building! Bro, sobrang hyperbole mo naman. Hindi hyperbole to. Totoo to!
Sa buong buhay ko, di pa ako nakakita ng ganyan laking python. Nang bumuka ang bibig nito sa akin, di nyo alam kung gaano nakakatakot. Kalma lang muna kayo. Tingin ko ay sobrang takot lang kayo. Pero huwag kayong kabahan. Ang mga turista sa gubat ay madalas mawala. Asahan nyo kami. Minamaliit niyo ang sitwasyon to. Ang laki ng python na yun ay di niyo maisip. Ang rescue na to di dapat balewalain. Baka minamaliit mo lang ang kakayahan namin. Bilang rescue team captain, sa iba't ibang gubat, libo na ang niligtas ko. Kahit anong daan o pinakamalalim na gubat, kabisado ko na. Kapag ang python na yon ay sumulpot sa harap mo, di ka na makakagalaw sa takot. Gaano katagal ang ahas na yon? 蛮大流星美臭。 Ano? Ano? 60 metro. Tama ba narinig ko? 60 metro? Baka 6 metro ang ibig mong sabihin? Hindi. Tamang sinabi ko. Losimetro nga. Baka hindi mo alam, sa kasalukuyan, 10 plus metro lang ang pinakamahabang ahas. Malaking python na yon. Ang 60 metro na ahas ay imposibleng umiiral. Baka kayo ay sobrang takot noon, kaya ang python ay sobrang pinarami nyo. Pag sobrang takot, ganyan talaga. Tingin ko ang ahas wala pang 10 metro. 7 o 8 metro lang. Anong sasabihin ko para maniwala kayo? Ang ahas na yun nahabol sa likod ko. Nakita ko mismo na tumayo sa likod ko mas mataas pa sa building. Hindi ito pambobola. Sige, sige. Kumalma muna kayo. Pag nahanap na namin ang kaibigan nyo, si Miguel Cruz, tapos ang maliit na ahas na yon ay mahuhuli at maiuwi, hindi nyo naiisiping sobrang nakakatakot siya. Mukhang di sila maniniwala. Pag basta-basta silang pumasok sa gubat, mas magiging delikado lang. Paano na to? Tingin mo, 不害怕吧是 Miguel Cruz? Mababang tsansa. Alam kong takot kayo ngayon, pero sa totoo lang, sa ganitong malaking gubat, ang pagkakaroon ng malaking python ay normal lang. Baka dati pa lang, bihira kayong pumunta rito, kaya di nyo pa nakita. Normal lang yan. Hindi yan normal. Sa gubat na to, napapatakbo kami ng villa ng maraming taon na. Kabisado na namin ang gubat. Pero di pa kami nakakita ng ganyang laking python. Tama. Hindi yan kasing laki ng ordinaryong python. At ang mga kaliskis nito ay sobrang tigas. Di man lang nasugatan ng pana. Huwag kayo'y mag-alala. Di kailangan ng mga armas na to. May mas siyentipikong paraan kami. Ano nyo ba? Haharapin ng malaking python? May dala kaming professional na snake repellent spray at ultrasonic too. Masyado niyang inisip na madali. Ang mga gamit na yan sa malaking python ay walang silbi. Paano magiging walang silbi? Ginamit na namin ang mga to ng maraming beses. Laging epektibo yan. Iba talagang malaking python na yun. Ang mga gamit na inihanda nyo ay katatawanan lang para sa kanya. Huwag na mapaliwanag. Ngayon nahahanapin natin si Miguel Cruz. Professional kami. Maniwala kayo. Baka kailangan natin ng magdadala sa atin para sabihin ang direksyon ng paghahanap. Ako na ang magdadala sa inyo. Kasama ko sa'yo. Okay, tara. Huwag kabahan. Kumalma lang. Pangako, ligtas kayo. Nung gabing yun, nandito sila. Lasing si Miguel. Umalis sandali, mag-isa, at di na bumalik. Ang lugar na to ay pwedeng tirahan ng ahas. Pero siguradong walang napakalaking ahas dito. Ang kaibigan nyo, di tiyak na kinain ng ahas. Sana nga. Base sa balat ng ahas na to, ang ahas na to ay mga 5 metro ang haba. Ang laki nito ay sapat na para takutin kayo. Yung napakalaking ahas na sinasabi namin ay hindi katulad ng ahas na to. Pupunta na kami sa gubat. Sapat na ang dinala nyo rito. Huwag mag-alala, ilalabas namin ang kaibigan nyo ng ligtas. Huling paalala ko sa inyo, ang yakin ng ahas na yon ay higit sa inyo inaakala. At daang beses na mas malaki. Expert ako sa ahas. Wala nang mas nakakaalam sa ugali ng ahas kaysa sa akin. Ang mga gamit na to laban sa ahas ay sapat na. Sana swertehin kayo. Siyempre naman. Tingin mo ba makakabalik nila si Miguel? Sa totoo lang, tingin ko patay na si Miguel. At itong mga rescuer, kulang ang paghahanda nila. Kung makakabalik sila ng ligtas, swerte na natin. Ngayon, wala na tayong magagawa. Ingatan mo ang sarili mo. Handa na ako. Yung mga yon, sobrang kabado. Isang ahas, nataranta na sila. Yung batang yon, sabi 60 meters daw ang ahas. Natawa ako. Yung mga kabataan, lumaki sa syudad. Baka first time lang makakita ng ganitong ahas. May nandyan! Miguel, ikaw ba yan? Ano ba yon? Hayop lang sa gubat yan. Huwag kayong magpanik. Maghiwa-hiwalay tayo. Sasama ako kay Vincent. Sa Easter ko, magmarka kayo. Magkita tayo rito sa 1 oras. Miguel, ikaw ba yan sa loob?
May tao ba? Miguel Cruz! Miguel Cruz! Ikaw bang nandito? Ililigtas ka namin! Lumabas ka na! Kakaiba! Maingay dito kanina, ha? Bakit biglang nawala? Isang oras at kalahati na. Bakit wala pa si Rico? Baka nahaharap siya sa panganib? Hahanapin ba natin siya? Tirim na. Delikado sa gubat sa gabi. Ayon sa plano, dapat na tayo umalis. Paano si Rico? Nawawala siya. Haayaan na lang ba natin siya at umalis? Oo nga. Kung nasa panganib siya, paano na? Hanapin natin. Pero kung di siya mahanap, di na tayo pwedeng magtagal. Alas 2 na. Bakit wala pa sila? Professional ang rescue team. Alam nilang ang gubat sa gabi ay delikado. Wala pa sila. Baka nasa panganib sila. Paano na to? Paano kung di nila mahanap si Miguel at mapahamak pa sila? Tama na. Sabi nila, siguradong isasama nila si Miguel. Maghintay pa tayo. Kumusta? Nahanap niyo ba si Miguel? Anong nangyari? Nasaan ang isa pa? Si Rico. Siya ay nawawala. Ano? Ano? May nawawala na naman? Sa gubat, may narinig kaming kakaibang tunog. Kaya naghiwa-hiwalay kami. Makikita kami sa isang oras. Hinahanap namin pero di siya nahanap. Ano? Ano? Pati ang rescue team ay nawawala na. Malamang inatake rin siya ng malaking ahas. Tumahimik! Wala namang malaking ahas! Siguro doon may suliranin ng si Rico! Ligtas siya! Hindi sana tayo nagbakasyon sa lugar na to. Ngayong araw buong araw sa gubat, wala kami nakitang malaking ahas. Mga maliit na ahas lang. Huwag kayong negatibo. Baka nahanap na ni Rico si Miguel, pero nasugatan si Miguel, kaya hindi sila nakabalik agad. Tama. Baka naganap na sila ng ligtas na lugar para magpahinga. Baka bukas, sabay na silang babalik. Sana nga. Paano kung hindi sila makabalik bukas? Paano na? Eh di hahanapin natin ulit. Sa gubat na yon, walang panganib. Huwag na kayong bumalik. Bakit? Yung malaking ahas, pinulad natin ang isang mata. Siguradong gaganti yon. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa gubat. Ibig sabihin, iiwan natin ang kasamahan. Paano natin magagawa yon? Pero kung babalik sa gubat, madadagdagan lang ang casualties. Wala kaming nakitang bangkay ni Rico. Buhay pa siya! Ipapahanap ko si Rico. Tsaka hindi ako naniniwalang may malaking ahas. Ipapahanap ko si Rico. Pangatlong araw na yun. Ayon sa radyo, ayusin na ang tulay ng dagat at bundok para makalabas na tayo sa impyernong to. Tama, pag-ayos ng tulay, ang rescue team sa labas ay makakapasok na. Mas mabilis nating mahanap si Rico at Miguel. Sana, bilisan pa. Sa lugar na to, di na ako makatiis pa. Di pa tayo makakalabas ngayon. Maricel, huwag kang mag-imbento. 3 araw, ayos na ang tulay. Makakalabas na ako. Makakalabas na ako. Maricel, gusto mong mamatay? Mamatay ka mag-isa. Ayokong mamatay dito. Ayos na ang tulay. Siguradong makakaalis ako ng ligtas. Bakit mo nasabi? Dahil sa panahon at mga sakuna, pag-ayos sa tulay ng dagat at bundok ay abutin ng suaraw. Malas ka! Papatayin kita! Ang ahas sa tulay, dahil sa malas mong bibig, ikaw ang sumira sa lahat. Ang tapang mong sakana ko! Bakit hindi ko magawa? Aulo, kapag sinaktan mo pa si Maricel, lagot ka sa akin. Salamat. Magtatagal ng 2 araw, universe sa mulay ng dagat at bundok. Oras magtatagal ng 2 araw, universe sa mulay ng dagat at bundok. Magtatagal ng 2 araw, universe sa mulay ng dagat at bundok. Bakit ganito? Ang repair sa tulay ng dagat at bundok magtatagal pa ng 2 araw. Kaya pa kaya ni Rico? Jasmine, baka ngayong araw, mahanap na natin sila. Huwag mag-alala. Di lang tayo makakaalis dito. At ngayong gabi, may aatake na malaking ahas sa villa. Ano? Atake sa villa? Imposible yan! Kalokohan! Bakit aatake ang ahas sa villa?
Sabi ko nga, binulag natin ang mata niya. Gaganti siya sa atin. Nakakatawa. Hayop lang ang ahas kahit nakakatakot, hindi tao. Paano gaganti? Ano kung dumating? Malaki man, isa lang siya ahas. Meron itong anti-ahas. Di makakapasok. Lalong di aatake. Matibay ang vela. Pad na Kaloki, nakaligtas to. Ikaw, nasa sirang kubo ka. Baka langguin ka ni wala kang alam. Sira ang kubo ko. Nung nakaraan, bakit tayo pumunta at nagmakaawa? Dahil kasi hinarangan ng ahas ang daan pabalik. Wala kaming choice kaya tumakbo sayo. Hang luma ng kubo mo. Kung may choice lang kami, di namin papansinin. Sige, bahala kayo. Sinabi ko na lahat. Pag kinain kayo ng ahas habang buhay, huwag niyo kong sisihin. Tingnan natin. Sa villa kami maghihintay ng rescue. Ikaw, kahit mamatay ka, walang kukuha ng bangkay mo. Siya talaga'y puro kalokohan. Huwag niyo siyang pansinin. Tara na. Sa nakaraang buhay, namatay ako ngayong gabi. Ang boyfriend at best friend ko ang mismong tumulak sa akin. Ngayon, maghahanda ako ng husto. Kayo ang mamatay. Maricel, naniniwala ako sa iyo. Ang ahas na yon, dahil lumaki ng ganito, siguradong hindi na ordinaryong ahas. Ang ahas na to ay napakatalino. Ang magiganti sa atin ay posible rin. Dapat tayong maghanda. Ano? Inayos mo ang bodygun to. At ginawang ganito, kaayos na basement? Oh, sa tagal naming nagpapatago ng villa na to, ang lugar na to ay lading naging isang sirang kubo. Ang basement na to, si Selly ang nagayos. Paano mo naisip ang maghanda ng maga? Ako, nagka-dream yata ako. Isang napakatotoo. Ang mga nangyari sa panaginip ay nangyari na sa totoong buhay. Ganon ba? Dito kami noong nakaraang 2 araw. Nagtaguan ni Selly. Wala pang ibang nakakaalam. Ang basement na to, mas ligtas dito kaysa sa villa. Ngayong gabi, 2:00, atakihin ng ahas ang villa. Dito lang tayo matatago para di tayo matuklasan. Kuya, dapat na yung gabi magtago ka rito kasama namin. Nang sumulpot ang ahas, kami ni Selly nataguan dito, kaya kami nakaligtas. Sige, maghahanda ako ng mga palaso para sigurado. Kami ni Nina, maghahanda ng pagkain. Saka mga kumot at kahoy. Uulan ng malakas mamaya. Bababa ang temperatura, aatake sa atin ang ahas sa oras na yon. Naiintindihan ko, pupunta na ako. Wala pa rin mo. Paano nangyari to? 5 taon na tayo. Ilang misyon na tayo. Bakit biglang nawala si Rico? Jasmine, yung python na yon, hindi to biro. Kahit mahirap tanggapin, pero kailangan kong ipaalala sa'yo. 2 araw nang nawawala si Rico, malamang wala na siya. Manahimik ka! Sa mundong ito, wala talagang ganyang dakilang python na ilang metro ang haba. Ang mag-imbento ng kasinungalingan para saktan ako, anong mapapala mo? Jasmine, sinasabi lang namin ang totoo. At ngayong gabi, haakitin ng paiso ng villa. Kuya ng oras. Maghanda na kayo agad. Kundi ba kami mas maraming madamay? Sabi ko, huwag na kayo magsalita ng python. Sa gubat na to, wala talagang ganyang bagay. Alam niyo namang duwag si Jasmine. Bakit niyo pa siya sinasindak? Jasmine, huwag kang makining sa kalokohan nila. Tingin ko sa kanila, sira na ang ulo. Umuwi ka muna at matulog. Ligtas tayong lahat. Maniwala ka, ha? Pagdating ng gabi, pag nagsisi na sila, huli na. Kailangan ba natin maghanda dito sa villa? Simple lang ang kailangan. Huwag mag-alala. Ako nang bahala. Kailangan ba ng tulong namin? May anti-snake powder sa timba doon. Pwede mong ibuhos sa paligid ng villa ang powder. Sa pinto at bintana, huwag kalimutan. Sige, pupunta na ako. May anti-snack spray pa. Ako nang magsasabog. Sige, akyat ako sa bubong para mag-install ng ultrasonic device. Magaling. Siguradong ligtas na tayo. Talaga bang tingin mo na ligtas na to? Siyempre, ang villa na to ay ligtas na sa simula pa lang. At sa mga device na to, walang ahas na makakapasok. Maricel,
Huwag kang mabigyan ng tangang suhestyon. Expert sa ahas si Captain Ramon. Ang sinabi niya, wala kang karapatang paldan. Ang sinabi ng expert, sabing tama ba? Paulo, tingin mo ba talaga ang powder at spray na to ay makakapigil sa kanya? Anong karapatan mo na husgahan ako? Expert sa ahas si Captain Ramon. Siyempre, tama siya. Ikaw pa bang maniniwalaan ko? Kayo nga'y nagtatago sa isang sirang kubo. Hinihintay niyo lang ang kamatayan. Maricel, anong karapatan mong pagbintangan ang profesionalidad ko? Ang mga gamit na to ay pinili ko ng mabuti. Pinakamaganda yan. Isa ka lang layman, pero nang huhusga ka sa akin. Walang silbi kahit gaano pa kaganda yan. Dahil uulan ng malakas mamaya, ang powder at spray na to ay madudulas lahat ng ulan. Ulan ng malakas? Akala mo ba hindi ako nag-check ng weather forecast? Magiging malinaw din ang gabi ngayon. Wala man ng ulap. Tapang mong sabihing uulan ng malakas? May madadanat na matinding bagyo mayong gabi at aatake ang mga ahas sa ilalim ng bagyo. Ang ultrasonic snake repellent ay walang silbi. Ibig sabihin, hindi na kami maniniwala sa weather forecast at maniniwala sa iyo sa walang patuloy mong salita. Huwag mong isipin na tanga kami. Tingnan mo ang panahon sa labas, ang linaw. Ngayong gabi, imposibleng umulan kahit patak. Maricel, sabi mo uulan ng malakas, kailangan mga ebidensya. Nasaan ang ebidensya mo? Kayo nang bahala. Pero ang sinasabi ko ay sapat na para iligtas ang buhay ninyong lahat. Tama na, Maricel. Ang mga biro mo, sawa na ako makinig. Sabi mo, ang inihanda ni Captain Ramon ay walang silbi. Eh anong inihanda mo? Patingin nga kung anong silbi ng inihanda mo. Wormwood. Maricel Santos, huwag mong sabihin ang panlaban mo sa ahas ay itong basurang damo. Mukhang ordinaryo lang ang damong to, pero ito ang dahinaan nito. Nang gabing yun ang dahilan kung bakit dinadatate ang ahas sa villa, ay dahil kumuha ko ng maraming damong to at inilagay sa paligid. Ang amoy ng damong to ay nakakataboy sa ahas. Huwag kang magyabang. Ang laging ahas yun. Tapos sasabihin mong takot siya sa damong yan? Kahit magsinungaling ka, gawin mo namang kapani-paniwala. Huwag kang masyadong malala. Huling pagkakataon niyo na to. Kung gusto niyo ngayon makinig sa payo ko, baka may ligtas pa ang buhay niyo. Tama na, Maricel. Lumayas ka na rito. Sinunod na namin ang plano ni Captain Ramon at handa na kami. Ilang taon na ako sa trabahong to. Di pa ako nakarinig na takot sa damang yan ng ahas. Gusto mo maging expert sa ahas, dapat man lang magbasa ka muna ng libro para hindi ka magyabang at mapahiya. Ang kakaiba ng taong to, nagulat na lang ako. Sinabi ko na lahat. Ginawa ko na lahat. Kayo nang bahala kung makikinig kayo. Pag namatay kayo sa villa ngayong gabi, walang makatatulong sa inyo. Mas ligtas ba ang villa o ang sirang bahay mo? Malalaman din natin. Sana di pa dumating ang ahas, bagsak na ang bahay kubo mo. Sige, kahit mamatay kayo lahat dito ngayong gabi, kayo ang may gawa niyan. Nayas na namin lahat ng sinabi mo. May armas at supplies na. May panlaban na rin sa lamig. Mabuti. Tuluyan na tayong ligtas dito sa kanila. Magdasal na lang sila. Bumagsak ang temperatura ngayong gabi. Tama ka na naman. Ngayon, ang ahas ay di na tayo mapapahamak. Pag-ayos ng tulay ng dagat at bundok, makakalis na tayo agad. Nakakatakot talaga. Yung ahas na yon, himihabo si Angelica. Ang hitsura nila, di ko makakalimutan. Parang bangungot. Na pala, Sally, yung sinabi mong panaginip, ano ba talaga yon? Na parang hula na nangyari lahat. Ang totoo ng panaginip na yon, sa panaginip, lahat ng nangyari ay tulad sa totoong buhay. Kaso, sa huli ng panaginip, Paano sa huli? namatay ako ngayong gabi at si Paolo at Angelica ang mismong tumulak sa akin. Ano? Pinatunayan ulit ng realidad na trinaydoy nila ako. Buntis pa si Angelica sa anak ni Paolo. Nang hinabol kami ng ahas, napilayan ng binti ko para lang makaiwas. Pinulak nila ako sa ahas. Kung gano'n na, kung mapahamak sila ngayong gabi, buti nga. Wala na silang kawala ngayong gabi. Dapat patay na ako ngayong gabi. Ang atake ng ahas ay higit sa inaasahan ng lahat. Umuulan na. Ang panaginip mo'y hula sa realidad. Maricel, salamat. Ba't ka nagpapasalamat? Kung wala ka, baka hindi kami nakaligtas ni Nina. Sigurado ngayong gabi rin, kinain na kami ng ahas. Oo nga, kung di mo sinabihan ako noon, naputo na sana ang binti ko sa makina. Takot pa rin ako ngayon. Sa panaginip mong hula, anong dapat na wakas namin ni Mina? Naputol ang binti ni Mina. Pagdating ng ahas, natira siya sa likod. Agad siyang piniraso ng ahas. At ikaw, hawak mo ang pana, nagbabantay sa likod para makatakas kami. Para sa amin, nag-alay ka ng buhay. Maricel, salamat sa'yo. Kaya di nangyari yon. Tiwala kayo sa akin. Siyempre, puprotektahan ko kayo.
Kulang nga. Tamang babaeng yun. Sinuwerte lang siya. Ano meron? Wala, Jazz. Kumusta ang pahinga mo? Okay ka na ba? Okay na ako. Parang nag-aaway kayo kanina. Anong pinag-uusapan nyo? Si Maricel na baliw na yun, nagsasabi na naman ng kalokohan. Sabi pa niya, ang malaking ahas mamayang 12 at atake sa villa natin para magigante. Imposible yon. Sobra na siya. Ilang beses na niya ako tinatakot at lagi sinasabing si Rico ay... Jace, huwag mo nang isipin yan. Umulan na gabi. Nagkataon lang na tama siya. Wala yan. Kahit ang aming pulbos at spray ay madala ng ulan, ayos lang yan. Basta nakasara ang pinto, di makakapasok ang ahas. Huwag kayong matakot. Ang captain ay isang eksperto sa ahas. Siguradong tama siya. May ultrasonic system patayo. Palalayasin nito ang ahas kahit malayo. Magtatago lang tayo sa bilya na to. Sigurado walang mangyayari. 2 araw na lang, ayos na ang tulay ng dagat at mundo. Pag ayos na ang tulay, agad tayo maalis sa lugar na to. Tama. Magpahinga na tayo ng maayos na yung gabi. I-check natin ulit. Sigurado bang nakakandado lahat? Nakakandado lahat. Walang siwang natirang kahit isa. Nakababa na ang kurtina. Maglagay pa tayo ng bagay sa pinto para sigurado. Hera! Dahan-dahan. Siguradong ligtas na tayo. Ngayon ang bahay natin ay parang matibay na kuta. Walang makatapasok para saktan tayo. Ayos na. Huwag na kayong kabahan. Nito mga araw, sobrang tensyon natin. Mag-relax muna tayo. Oo nga, nagbakasyon lang naman tayo. Tapos ganito na lang, laging kabado araw-araw. Sakto, may dala akong pagkain, kain tayo at magkwentuhan. Sige, matagal ko na tong gusto. May narinig ba kayong kakaibang tunog? Wala namang kakaibang tunog. Jasmine, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Oo nga, malakas ang ulan sa labas. Tayo nasa loob, kumakain at nagkukwentuhan. Ang sarap, di ba? Baka, sobrang kabado ko lang talaga. Ito, totoo na to. Kalma lang. Titingnan ko. Baka dahil sa ulan, kaya mga hayop sa gubat nagkakagulo. Captain, ano yun? Wala naman. Baka kuno ulang bumangga sa pinto. Sigurado kang wala doon? Siyempre. Kayo nito mga araw, masyado kayong kabado. Lagi nag-iisip ng kung ano-ano. Tingin ko, mag-inom kayo para lumakas ang loob. Ligtas tayo rito. Wala kayong dapat ipag-alala. Tama si Vincent. Mag-inom lang kayo at wala nang mangyayari. 2:00 na. Parating na siya. Nandun siya! Anong nangyayari? Lindol ba to? Ito, may isang bagay na bumabangga sa bahay natin. Yung malaking ahas! Anong ahas? Di ako naniniwala na may ahas na malaking sasabog ng pina. Huwag mag-alala. Buksan ang kurtina para makita. Nandito na siya! Kakainin niya tayo lahat! Tulong! Tulungan niyo ako! Ayoko mamatay dito! Nanaginip ako. Siguradong nanaginip ako. Ano? Jasmine! Tumakbo ka! Jasmine! Ngayon na! Tumakbo! Sila ba yon? 4 na lang yata sila. Kung hindi tayo naghanda ng maaga, hahabulin ng ahas at tatakas ngayon ay tayo. Buti may Maricel, kaya tayo nakaligtas. Pero sila, desisyon nila yan. Sabi kong darating ang ahas, sinabi ko rin sa kanila kung paano makaiwas, pero ayaw nila maniwala, kasalanan nila yan. Ayos na ang tulay ng dagat at bundok. Bukas na ito! Bukas na ito!
Bukas na rin! Alis na tayo! Ayos na ang tulay ng dagat at bundo. Bukas na ito. Makakaalis na ako sa impyernong lugar na to. Salamat, Diyos. Buhay pa ako. Pinagbabantayan tayo! Wala nang atrasan. Susugan na ako. Ayos ka lang? May banggungot ka ba? Kalma lang. Inom ka muna ng tubig. Huwag mag-alala. Tapos na yon. Makakalis na tayo ngayon. Hindi pa tapos. Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin? Nanaginip talaga ako. Hindi pa naginip. Hula yon. Ano? Ayos na ang tulay ng dagat at bundok. Buksan na ito. Ayos! Mukas na ang daan. Ibig sabihin ba nito, makakaalis na tayo ngayon? Oo nga. Umalis na tayo sa lugar na to. Sige, kukuha na ako ng kotse. Hindi! Di pa tayo pwedeng umalis. Bakit di tayo aalis? Napanaginipan ko na ang ahas na yun ay nag-aabang sa tulay ng dagat at bundok. Ano? Alam yan, tatakas tayo at nagtago na sa ilalim ng tulay. Kung pupunta tayo ngayon, lahat tayo ay madadamay. Sila yon! Buhay pa sila! Tingnan natin. Buti! Buhay pa tayo! Buhay pa tayo! Salamat sa Diyos! Nabuhay ako! Pangako, habang buhay din ako pupunta sa gubat. Nakakatakot. Ang ahas na yon ay totoo pa na. Narinig niyo ba ang radyo? Ayos na! Ang tulay ng dagat at bundok! Sunod sa kotse! Pwede na tayo umalis! Hayos! Bilis! Nasaan si Christine? Siguradong patay na siya. Hayaan na siya. Tahara na. Ano ya? Si Christine! Ang lakas na yun ay nag-iitay sa tulay ng dagat at bundok. Pag lumabas kayo ngayon, siguradong patay kayo! Lumayas ka, Maricel! Wala akong oras sa kalukuhan mo! Aalis na ako! Aalis na ako ngayon! Maricel, alam kong gusto mong sumakay. Pero 3 kayo. Wala nang pwesto sa kotse. Bahala na kayo. Patay kayo pag lumabas kayo ngayon! 1 oras pa bago makalabas ng ligtas! Pag nang makipagtalo! Paolo, pabilisin! Bilis! Huwag na magsaya ng oras! Celia, sabi mo nandun ang ahas na naghihintay sa tulay. Eh di pupunta sila ngayon? Nakalusot lang sila kagabi. Pero tapos na sila ngayon, patay na sila. Anong gagawin natin ngayon? Sakay na, pero di pa tayo pwedeng dumaan. Humanap muna tayo sa tabi ng tulay ng tagong lugar. Umalis muna ang ahas bago tayo umalis. Sige, ikaw na bahala. Doon na lang. Paolo yan! Pupunta na sila sa tulay! Wala na tayong magagawa. Maricel, sabi mo, nasaan ang ahas na yun? Nangarap ako na ang ahas ay naghihintay sa ilalim ng tulay. Pag dumaan na tayo, lalabas siya, bubuksan ang bibig, at tayo pati kotse ay lalamunin niya. Buti naman, nakatakas din tayo sa impyernong lugar na to. Di na ako babalik doon. Patay na sina Miguel at Christine. Tayong dalawa na lang ang buhay. Gusto pa tayong saktan ni Maricel. Pinigilan pa tayong umalis. Gusto lang niyang mangain tayo ng ahas.
Pero di tayo tanga. Bakit pa kami makikinig? Gusto niya kaming mamatay. Alam ko na ang binabalak niya. Ang lupit naman niya. Wala kaming atraso sa kanya. Gusto pa niyang mangain kami ng ahas. Dahil nga siya di makatakas, gusto niya kaming mamatay kasama niya. Asa pa siya? Buti mabilis tayo sumakay. Pagdaan sa tulay na to, ligtas na tayo. Paolo, bilisan mo! Ayokong manatili kahit isang segundo rito! Ayos lang yan. Nakatakas na tayo. Matagandang natawagan natin ang ahas. Natawagan natin ang ahas. Anong nangyayari? Bakit umugong ang tulay? Pinaghihandaan tayo rito! Anong gagawin natin? Yudan tayo! Huli na! Paolo! Gas! Pasok! Magpapanataya na tayo! Sila! Kinain lahat ng ahas! Bakit hindi pa umalis? Maghihintay tayo! Nagkatalino na! Buti na lang, may paalala ka kaya hindi tayo tulad nila na nagmadaling umalis. Kundi ngayon, pareho lang tayo ng sinapit. Tingnan! Alis na yun! Bilis! Ayan na! Tayo ay nakaligtas. Bagong buhay. Nakaligtas din ako. Maricel, ikaw talaga ang tagapagligtas namin. Di ko maisip kung paano ko babayaran. Oh, marami talaga akong gustong sabihin sa'yo. Kaso, di ko alam kung ngayong gabi, payag ka bang sumama sa akin para mag-dinner? Kaka-trader lang sa akin mga ex ko at best friend ko. Yung mga nag-trader sa akin, kinain na ng ahas ngayon. Hindi ako tulad niya. Pangako. Sa ganda ng puso mo, alagaan kita. Kung sasaktan kita, pagkainin mo ko sa ahas. Bigyan kita ng chance.